Teo! Teo! Napahinto ang 24 na taong gulang na si Teo sa pagbabasa ng hawak na libro nang marinig ang pangalan niya. Kasunod niyon ay nakita niyang humahangos na papalapit sa kanya ang 16 na taong gulang na si Lauren. Kapitbahay niya ang dalagita sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Katapat lang ng bahay nila ang bahay ng mga ito. Anak ito ni Lawrence Buenavista Salvador, isang kilalang negosyante. Kabilang ang pamilya ni Lauren sa pinakamayamang pamilya sa buong bansa. Lauren, bakit humahangos ka? Tanong niya sa babae. Naka-school uniform pa ito at halatang kagagaling lamang sa eskwela. Sorry kung naistorbo kita, Teo. Magpapagamot kasi ako. Ha? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Inuko pa nito ang bakanting iron rod chair sa harap niya at ipinakita ang gasgas nito sa siko. Sariwa pa yon at namumula. Naaksidente ako kanina paglabas ng school. Ang liligali kasi ng mga classmate ko. Yun tuloy nadapa ako. Itong sikong itinukod ko sa semento para hindi magasgas tong pito kong face. Nakalabing paglalahad nito sa kanya. Bakit hindi mo agad ginamot pag-uwi mo? Pumapalatak siya habang ini-inspeksyon ang gasgas sa makinis na balat nito. Kaya nga dito ako dumiretso, di ba? Kasi sa'yo ko ipapagamot, future Doc Teo. Sagot nito bago matamis na ngumiti sa kanya. Pangarap ni Teo na maging isang cardiothoracic surgeon tulad ng kanyang ama. At alam yun ni Lauren. Just wait for me here. Kukunin ko yung medicine kit sa loob ng bahay. Anya sa dalagita bago ito iwan sa hardin. Pagbalik niya sa garden ay naabutan niyang binabasa ni Lauren ang naiwan niyang libro. Ang kapal naman itong libro mo, Teo. Ang sipag mo talaga magbasa. Wika nito nang ibaling ang atensyon sa kanya. Come on, gagamutin ko na yung sugat mo. Don't move too much. Sa halip ay wika niya. Inilapit niya ang upuan sa harap ni Lauren at binuksan ang medicine kit. Muli ay inilahat nito ang kaliwang siko sa kanya. Don't worry, hindi alcohol ang gagamitin ko so hindi to masakit, okay? Anya habang nilalagyan ng iodine ang peraso ng bulak na hawak niya. Maingat na idinampi niya yun sa sugat nito pagkatapos. I know, ang galing mo kayang manggamot, kaya dito ako pumunta sa iyo eh. Nakangiting wika nito. Good thing wala akong paso ngayon. Pero paano kung wala ako dito sa bahay? Bumuntong hininga siya. Next time, gamutin mo agad ang sugat mo. If you can't do it alone, then ask for your yaya's help. Nasa huling taon na sa kolehiyo si Teo, at sa susunod na semester ay gagraduate na siya. BS Biology ang kurso niya. Ngumuso sa kanya ang dalagita. Gusto ko kasi sa'yo, Doc Teo. Saka alam ko na wala kang pasok kapag Tuesday. Stop calling me Doc, Lauren. Hindi naman ako doktor. Magiging doktor ka naman in the near future Katwiran niya. Bahagyan na lamang siyang natawa. Sa future pa yon, so it's inappropriate to call me doctor right now. Fine, sige. Di na kita tatawagin Doc hanggat hindi ka pa doktor. Teo na lang. Kuya Teo. Pagtatama niya rito. I'm way older than you, so dapat kuya ang itawag mo sa akin. Ayoko nga kasi, Teo. Sabi ko naman sa'yo, crush kita, di ba? Natigilan siya sa sinabi ni Lauren. Hindi yun ang unang beses na narinig niya yun sa dalagita. Madalas din siya nitong kulitin at puntahan sa bahay kapag wala siyang ginagawa. Sa kabila ng pangungulit ni Lauren ay hindi niya itinataboy ang dalagita dahil naaaliw siya rito. Dahil nag-iisang anak si Teo ay para ng nakababatang kapatid ang turing niya rito at sa kambal nitong si Lance. You should stop crushing on me, Lauren. Masyado ka pang bata para dyan. Yung mga classmate ko nga may mga boyfriend na. Huwag kang tutulad sa kanila. Just focus on your studies. And you should stop crushing on me. Parang kuya mo na ako at parang kapatid na rin kita. Muli ay lumabi ito. Basta, crush kita, Teo. Ikaw lang ang crush ko. Ikaw lang hanggang sa paglaki ko. Paano kapag hindi mo na ako nakita? I don't think magiging crush mo pa rin ako. Nangingiting wika niya rito. Ha? Bakit naman hindi kita makikita? Magkapit-bahay lang naman tayo. Kahit maging busy ka sa med school, siguradong magkikita pa rin tayo. I'm going abroad for my studies, Lauren. Sa Amerika ako magpapatuloy ng pagdodoktor. Anya habang inililigpit ang ginamit na medicine kit. Napakurap-kurap to. Aalis ka? Ilang taon ka mag-aaral sa abroad? Maybe 10 to 12 years. Mahaba ang kailangan kong gawing pag-aaral para maging isang cardiothoracic surgeon.
Lumunok ang dalagita at sandaling natahimik. Subalit matapos ang ilang sandali ay sinalubong nito ang mga mata niya. Babalik ka naman dito sa Pilipinas, di ba? Of course, dito ka pa rin gustong maglingkod sa mga kababayan natin. Ngumiti ito. Mag-aral ka mabuti sa ibang bansa, Theo. Hihintayin kitang bumalik. Pagbalik mo dito sa Pilipinas, ligawan mo ko What? Napaawang ang mga labi niya sa sinabi nito. Kahit wala ka, ikaw pa rin ang crush ko. Hindi yun magbabago, Theo. Pag uwi mo, malaki na rin ako kaya pwede mo na akong ligawan nun. Pwede na rin tayo magpakasal. Natawa na lang siya sa kalokohan nito. Ikaw talagang bata ka. You don't know what you're talking about. Hindi na ako bata, no? I'm 16 na kaya? Kontra nito. 16 is still a kid, Lauren. I'll grow old, Theo. Kapag nasa 30s ka na at nasa 20s na ako, pwede na tayo. Matagal pa yun sigurado. Magbabago pa ang isip mo. Marami ka pang makikilala ng mga lalaking kaedad mo. Hindi magbabago ang isip ko. Basta balang araw, pakakasalan mo ko, Theo. Muli ay natawa na lang siya. Sige na, tapos ko nang gamutin tong sugat mo. Pwede ka nang umuwi. Ngumiti ang dalagita. Salamat, Theo. Uuwi na ako para makabalik ka na sa pagbabasa mo. Bye! Bago ito tuluyang lumabas ng hardin ay kumaway pa ito sa kanya. Nakangiting sinundan na lang niya ito ng tingin. Mabilis na lumipas sa mga araw. 3 buwan mula ng araw na yon ay dumating ang college graduation niya. Congratulations, Theo! Malaki ang ngiting wika ni Lore nang dumalo ito sa maliit na pagtitipong inihanda ng mga magulang para sa graduation at despedida niya. Thank you, Lauren. May gift pala ako sa iyo, Theo. Anito at inabot sa kanya ang isang maliit at pahabang kahon. You don't have to give me anything, but thank you, Lauren. Sana magustuhan mo kahit na simple lang yan. Allowance ko lang kasi ang ginamit ko para pambili. No matter what it is, I will love it, Lauren. Ngumiti siya sa dalagita. Binuksan niya ang kahon at napaawang ang mga labi niya nang tumambad sa kanya ang isang mamahaling ballpen na may nakaukit na pangalan niya. Pwede mo yung gamitin kapag doktor ka na, Theo. Malaki ang ngiting ibinalik niya ang tingin sa kaharap. Ang ganda, Lauren. Thank you so much. Don't worry, I'll treasure it and use it when the time comes and I'm already a doctor. You're welcome. Sige, mauna na ako. Mag-ingat ka sa flight mo bukas. I'll see you after 12 years, future husband. Anito sa kanya. Bago siya makasagot ay nakaalis na si Lauren. Napapailing na napangiti na lamang siya sa huling sinabi ng dalagita. Ni minsan ay hindi niya sineryoso ang paghanga ni Lauren dahil alam niyang hindi naman yun seryoso at parte lamang ng kabataan nito. Subalit sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, sa kabila ng labis na pagiging abala ni Theo sa pag-aaral, paminsan-minsan ay sumasagi sa kanya ang mga sinabi sa kanya ni Lauren. Nakapagtataka na sa loob ng 12 taong nakalipas, tila isang sumpang hindi niya nakalimutan yon. You take care, iho. Susunod na lang kami ng daddy mo sa Pilipinas pagkatapos ng Caribbean cruise namin. Wika kay Theo ng kanyang ina. Sa susunod na araw ang uwi niya pabalik ng Pilipinas pagkatapos ng mahigit 1 dekadang pamamalagi sa Amerika. 12 years ago, kasama niyang umalis ng Pilipinas ang mga magulang upang doon permanenteng manirahan sa naturang bansa. Ngayong ganap na siyang isang cardiothoracic surgeon, nagpa siyang umuwi na ng Pilipinas upang doon magtrabaho. Thank you, Mom. Please take care too. Kayo ni Dad. Anya sa ina. 2 araw ang nakalipas, lula na siya ng eroplano pauwi ng Pilipinas. Habang nakatingin sa ulap ay sumagi sa kanya ang batang mukha ni Lauren. Sa loob ng mahigit 1 dekada, wala siyang naging balita sa babae. Ni minsan din sa loob ng 12 taon ay hindi siya nakauwi ng Pilipinas. Kumusta ka na kaya ngayon, Lauren? I'm sure you grew up to be a very beautiful woman. Anya sa kawalan. Samantala, 1 linggo ang lumipas, kasama ni Lauren sa mall ang kaibigang si Sasha. Okay naman si Victor halatang mahal na mahal ka, tapos nakipag-break ka pa rin? Ani sa kanya ni Sasha na ang tinutukoy ay ang recent ex-boyfriend niya. Si Lauren ang nakipaghiwalay sa dating nobyong si Victor. Halos 1 taon ang naging relasyon nila. 1 buwan na silang hiwalay, subalit patuloy pa rin siyang kinokontak ng dating nobyo. Ayoko kasi ng masyadong clingy at tipong obsessed na sa akin, Sasha. Noong una ay okay naman ang relasyon nila ng binata.
hanggang sa unti-unti siyang nainis sa pagiging clingy at obsessive behavior nito. Ganoon din ang mga naging issue niya sa iba pang mga naging nobyo niya, kaya sa huli ay hinihiwalayan din niya ang mga yon. Ewan ko sa'yo, Lauren. Yung ibang babae gustong patay na patay sa kanilang jowa nila. Tapos ikaw ayaw mo? Sa bagay, bata pa lang tayo, gusto mo na talaga yung ikaw ang naghahabol, no? Ano nga bang pangalan ng poging kapitbahay niyo na crush mo nun? Ani Sasha. Si Theo. Nakangusong sagot niya. Bigla ay naalala niya ang binatang dating kapitbahay. Mahigit 1 dekada na ang lumipas mula noong umalis ito kasama ang pamilya nito para magtungo sa Amerika. Yun na rin ang huling beses na nakita at nakausap niya si Theo. Sa nakalipas na 12 taon ay wala siyang naging balita sa lalaki. Matapos kasing umalis ng bansa ang pamilya Sandejas, nabenta na rin ang bahay ng mga to. Hay nako, naaalala ko pa yung lagi mong sinasabi nun na pakakasalan mo yung lalaking yun balang araw, Lauren. Natatawang wika ng kaibigan. Namula ang mukha niya nang maalala ang parteng yon ng kanyang kabataan. Kapag naaalala niya yon ay nahihiya siya sa kanyang batang sarili. Huwag mo nang ipaalala sa akin yan, Sasha. Ano, hiyang-hiya ka sa mga pagpapapansin mo nun sa lalaking yun, oh. Tukso ni Sasha. Siyempre, bata pa ako noon. Iba na ngayon. May balita ka ba sa lalaking yun? Di ba sabi mo, pangarap ng maging doktor? Sa tingin mo, doktor na kaya siya ngayon? Wala akong anumang balita sa kanya. Pero matalino yung si Theo kaya siguradong natupad niya ang pangarap niyang maging doktor. Noon pa man, hindi na mahilig sa social media si Theo. Kaya noong umalis ito pa Amerika ay nawala na rin sila ng komunikasyon sa isa't isa. Sa loob ng nagdaang taon ay nakamove on siya sa kanyang puppy love sa lalaki. Kaya naman wala na siyang interes na makibalita pa tungkol sa binata at sa pamilya nito. Well, hindi naman kita masisisi kung bakit crush na crush mo yun dati. Ang gwapo-gwapo naman kasi at ubod pa ng talino. Sa tingin mo, may asawa na kaya siya ngayon? Ikaw na nagsabi na gwapo siya at ubod ng talino, kaya malamang may asawa na siya ngayon. 8 taon ang tanda sa kanya ni Theo. 28 na siya at 36 na ang binata ngayon. Sa edad nitong yon, siguradong nakapag-asawa na ito sa Amerika at baka may mga anak na rin. Tila magsasalita pa ang kaibigan nang biglang tumunog ang cellphone nito. Nag-excuse ito para sagutin yon. Sorry Lauren, si Alex yung tumawag. Nagpapasundo sa airport. Kailangan kong umalis, may emergency sa bahay. Anito pagbalik, ang tinutukoy nito na Alex ay ang nakababatang kapatid nito. Sige na at baka matrapik ka pa. Anya sa kaibigan. Nang makaalis si Sasha ay itinuloy niya ang pamimili ng mga damit. Nang matapos ay nagpunta siya sa isang restaurant sa loob ng mall para kumain. Habang nagtitingin sa menu ay nahagip ng tingin niya ang isang lalaki sa malapit na mesa. Gwapo ang lalaki at pamilyar sa kanya ang mukha nito. Kamukha ito ng dating kapitbahay at crush niyang si Theo. Teka, hindi kaya si Theo talaga to? Pero nasa Amerika ang lalaking yun. Kaya siguro ay kamukha lang. Wika niya sa isip. Bago pa maalis ni Lauren ang tingin ay tumingin sa direksyon niya ang lalaki. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang magtama ang mga mata nila. Ilang segundo siyang nakipagtitigan dito bago natauhang nagbawi ng tingin. Mabuti na lang at hawak pa niya ang menu kaya nagawa niya yung itakip sa kanyang muka. Diyos ko, Lauren, bakit naman nakipagtitigan ka sa lalaking yun? Kastigo niya sa sarili. Excuse me. Wika ng baritonong tinig sa harap niya. Akala niya ay waiter yon, subalit nang ibaba niya ang hawak na menu, ay tumambad sa kanya ang muka ng gwapong lalaking kamukha ni Theo. Ngayong kaharap niya ang binata ay lalo niyang napagtanto kung gaano ito kagwapo. At kung gaano kalaki ang pagkakahawig nito kay Theo. Kahit ang boses nito ay pareho, mas malalim lang ang sa lalaking kaharap niya ngayon. Yes? Wala sa sariling sambit niya. Ngumiti ang lalaki at tila may kung anong kumislot sa dibdib niya. I noticed you were looking at me earlier. Sorry, may kamukha ka kasi. Sambit niya bago nito matapos ang sinasabi. Umarko ang kilay nito. May kamukha ako? Oo, yung kakilala ko. Kamukha mo. Kaya napatitig ako sa'yo. Pasensya na. Pwede kong malaman kung anong pangalan ng kamukha ko. Tumikhim siya. Theo. Theodore Sandejas.
Matagal ko na siyang hindi nakikita kaya napatitig ako sa'yo. Pasensya na ulit. Muling ngumiti ang lalaki. Sa pagkakataong yun, may kislap sa mga mata nito. No need to apologize, Lauren. Napaawang ang mga labi ni Lauren. Bakit mo alam ang pangalan ko? Hindi pa ito nakakasagot ay tuluyan ng nalaglag ang panga niya nang may mapagtanto. Wait, don't tell me, ikaw nga si Teo. Lumaki ang ngiti ng lalaki kasabay ng pag-okupa sa upuan sa harap niya. Long time no see, Lauren. Shit, ikaw nga si Teo. Amis na natawa ito. I see. You really are no longer a kid. Marunong ka na magmura ngayon. Nag-init ang mga pisngi niya. 12 years have passed, Teo. 28 na ako, hindi 16. I know. Tumikhim siya. Kailan ka pa nakauwi ng Pilipinas? A week ago. Muli ay hindi niya napigilan ang sariling pagmasdan ng lalaki. Hindi siya makapaniwala na matapos ang mahigit isang dekada ay kaharap niyang muli si Teo. Kung gwapo ito noon ay higit na gwapo ito ngayon. Mas matangkad ito, mas matipuno, mas gwapo. He was the upgraded version of the theater Sendejas she knew 12 years ago. You're staring at me again. Nakangiting po na ni Teo. Muling nag-init ang mga pisngi ni Lauren. Sorry, hindi lang ako makapaniwala na ikaw yan. Akala ko kamukha lang. Teka, paano mo ako nakilala agad? Sa loob ng 12 taon ay malaki ang ipinagbago ni Lauren, lalo na sa physical na itsura. Hindi na parang kawayan ng katawan niya. Ang dating mahabang buhok ay maiksi na ngayon. Wala na siyang braces at higit sa lahat, marunong na siyang mag-ayos. Ngumiti si Teo. I guess I will always recognize you, Lauren. Nang magtama ang mga mata natin, alam kong ikaw yan. At wala ka namang masyadong pinagbago. What do you mean na wala akong pinagbago? Hindi na ako patpati na. Yes, I can see that. Pero maganda ka naman noon pa. Lalo ka lang gumanda ngayon. So nothing much changed. Napakurap-kurap siya sa sinabi nito. Bago siya makapagsalita ay lumapit ang waiter. I see, hindi ka pa rin nagbago. Mahilig ka pa rin pala sa lasagna. Nakangiting wika ni Teo nang sabihin niya ang order sa waiter. Mahilig si Lauren sa pasta at paborito niya ang lasagna. Hindi niya inaasahang tanda pa ni Teo ang detalyeng yun. Mahilig pa rin ako sa lasagna pero marami nang nagbago sa akin. Really? Tulad ng? Hindi na ako yung 16-year-old Lauren na patay sa'yo. Gusto niyang isagot, subalit pinigilan niya ang sarili. Basta, tanging sambit niya. Teka, uuwi ka na dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, you're a doctor now? Cardiothoracic surgeon ka na? Nakangiting tumango ito. Namilog ang mga mata niya pagkatapos ay ngumiti. Wow, ang galing mo talaga, Teo. Congrats! Natupad mo na ang pangarap mo. Teka, doc pala dapat. Thank you, Lauren. And please just Teo. Hindi naman kita pasyente. Nakakahiya naman na Teo lang ang tawag ko sa'yo. Naaaliw na nag-angat ito ng kilay. Bakit naman nakakahiya? Para namang iba tayo sa isa't isa. Dito mo babalak magtrabaho? Ngumiti ang binata. Yes, I'll be working at St. Mary's Hospital. Sa ospital namin? Nabiglang gagad niya. Isang St. Mary's sa pinakamalaking pribadong ospital sa bansa at pag-aari yun ng mga Buenavista, ang pamilya ng kanyang ama. Sa katunayan, ang ilan sa mga kamag-anak niya ay doktor at nagtatrabaho sa naturang ospital. Yes, is there a problem with that, Lauren? Ani Teo. Umiling siya. Of course wala. Siguradong magiging malaking asset ka ng St. Mary. How about you? Kamusta ka na? I'm a freelance manga illustrator. May coffee shop business din ako kasama ang kaibigan ko. Sagot niya. That's nice. Even before, mahilig ka na mag-drawing. Nakangusong tumango siya. Sa katunayan ay madalas niyang pagpraktisa na iguhit noon si Teo. How about boyfriend? May boyfriend ka na ba, Lauren? Muntik na siyang masamid sa iniinom na tubig sa tanong ni Teo. Ha? Wala akong boyfriend. Ikaw, may asawa ka na ba? Bahagyang natawa si Teo bago nag-angat ng kilay. Teka, asawa agad? Hindi ba pwedeng girlfriend muna ang tanong? Matanda ka na kasi Teo, kaya I assume may asawa at anak ka na. Pabirong humawak ito sa dibdib. Aray ko naman, Lauren. I'm only 36, you know. Natawa siya. Matanda na yon. Si Lance nga nakambal ko magpapakasal na eh.
Well, to answer your question, wala akong asawa. At wala ring girlfriend. Wala rin akong anak. Hindi maintindihan ni Lauren kung bakit tila may nagdiwang sa loob niya sa sinabi nito. Bakit wala? I had relationships before pero wala ring nagtagal. Mas inuuna ko kasi ang pag-aaral at career. Ngumiti ito. Besides, paano naman ako mag-aasawa sa Amerika? May dalagitang nangako sa akin na papakasalan ako pagbalik ko sa Pilipinas. Namula ang buong mukha ni Lauren sa narinig. Hindi siya makapaniwalang naaalala pa ni Theo ang tungkol doon. Ano nga yung sinabi mo noon? Pagbalik ko, dapat ligawan kita. Tapos magpapakasal tayo? Tanong nito, may panunokso sa tono. Nahihiya siyang natawa. Bata pa ako noon, Theo. Hindi ko pa alam kung anong pinagsasabi ko. Really? Nakangiti pa rin gagad nito. Mahina siyang umungol at tinakpan ng palad ang muka. Huwag mo nang ipaalala, please. Nakalimutan ko na yun eh. Kung ano man yung mga pinagsasabi ko at pinagagawa nun, sorry. Narinig niya mahinang tawa ni Theo. Pagkatapos ay tumikim-to. It's okay. You have nothing to apologize for, Lauren. And you can look at me. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay. Sumalubong sa kanya ang seryosong mukha ni Theo. Subalit may ngiti pa rin sa mga mata nito. Pwedeng kalimutan mo na rin ang lahat ng sinabi ko noon, Theo. Bahagyang nakangusong sambit niya. Nakanguso ring nag-angat ito ng kilay. Parang mahirap yata yan. I have a good memory, Lauren. Kung ganun, wag mo nalang banggitin ulit. Kasi nahihiya talaga ako. Bakit kasi ang pili at kulit ko noon? Narealize ko na nakakahiya pala ako dati. Alright, I won't mention it again. Di mo kailangan mahiya. Anito. Ngumiti siya. Kasabay niyon ay dumating ang pagkain nila. Habang kumakain ay nangumusta si Theo sa pamilya niya. Gayon din siya sa binata. Are you going home, Lauren? Ihahatid na kita. Ani Theo paglabas nila ng restaurant. Hindi na, dala ko yung kotse ko. At nakakahiya na sa'yo, ikaw na nagbayad ng kinain natin. Dahil magkasama sila sa mesa, isa lang ang bill na dumating. At si Theo ang nag-insist na magbayad niyon. It's okay, Lauren. We're friends, right? Friends treat each other to dinner. Nakangiting wika nito. Dahil may dala kang sasakyan, sabay na lang tayo sa parking. I'll walk you to your car. Sandali siyang natigilan bago ngumiti. Sige na nga. Dahil sa pagpayag niya ay sabay silang nagtungo sa parking lot. Thank you, Theo. Anya sa binata pagdating sa tapat ng sasakyan niya. You're welcome, Lauren. Mag-ingat ka pa uwi. Ikaw din. Until next time, Theo. We will definitely see each other again, Lauren. I'll make sure of that. Nakangiting anito bago siya pumasok sa kanyang sasakyan. Nang gabing yon, pag-uwi niya sa kanyang condo unit ay tumawag siya sa kaibigan at ikinuwento ang tungkol sa pagkikita nila ni Theo. Kamusta? Bumalik ba yung matinding crush mo sa kanya? O sisa ni Sasha? Mas gwapo siya ngayon pero yun lang, Sasha. Walang bumalik na feelings. Kung ganon, pwede mo kong ireto sa kanya? Otomatikong kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Ano ka ba? 8 years ang tanda sa atin ni Theo. So, ano naman ngayon? Pare-pareho naman tayong nasa legal na edad. Kung makapagsalita ka, parang hindi mo naging crush yung tao nung 16 years old ka. Tumigil ka nga, Sasha. Sus, baka naman kaya binabakuran mo kasi crush mo pa rin hanggang ngayon. Ayaw mo lang umamin. Patuloy na tukso nito. Napailing na lang siya sa kaibigan hanggang sa magpaalam na rin siya rito. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay naging abala si Lauren sa trabaho dahil meron siyang kailangang tapusing project. Araw ng Sabado, nagpunta siya sa bahay ng magulang. Simula na bumukod siya sa mga ito, nakasanayan na niya na dumalaw sa mansyon nila kapag weekend at kapag wala siyang ginagawa. Lauren, iha, I have a news for you. Wika sa kanya ng ina. Kasama niyang nananghalian ng araw na yon ang mga magulang. Ang businessman na si Lawrence Benavista Salvador at inang si Leslie. Dalawa lang sila ng kanyang kambal na si Lance na anak ng mga magulang. Nang araw na yon, hindi nila kasama ang kakambal dahil nasa bakasyon ito kasama ang fiancé. Ano yun, ma? Tanong niya sa ina. Remember, Theo? Yung kapitbahay natin noon na lagi mong kinukulit? He's a cardiothoracic surgeon now, iha. At sa ospital natin siyang datrabaho. I already know that, ma. Nakita kami the other day.
Namilog ang mga mata ng kanyang ina, pagkatapos ay natawa ito. Really? Anong nangyari sa pagkikita niyo, Iha? Kinulit mo ba siyang ligawan ka? Ma? Nahihiyang protesta niya sa sinabi nito. Naaaliw na tumawa ang ina niya. Oh well, naalala ko kasi dati na crush mo si Teo at lagi mong kinukulit. Bago sila umalis ng pamilya niya pa Amerika, lagi mong binibida na liligawan ka niya kapag nagkita kayo ulit. That was the 16-year-old me, Ma. Hindi na po ako yun. Leslie, darling, tama ng pang-asar sa anak natin. Pulang-pula na oh. Saway ng ama sa kanyang pilyang ina. Oh, well, nakita rin kami ni Teo kahapon sa ospital nung nagpunta ako doon para dalawin si Sandra. Anang ina, ang tinutukoy nito ay ang pinsan niya nakakapanganak lang. Hindi pa niya nadadalaw ang pinsan dahil baka magkita sila sa St. Mary's Hospital ng ex na si Victor. Doon din kasi nagtatrabaho ang binata. Isa itong medical technologist doon. Lalo pang gumapo si Theodore, Iha. Sikat na sikat nga raw agad sa buong St. Mary. Sabi ng pinsan mong si Carter ay si Doc Teo ang bagong pinagkakaguluhan ng mga kababaihan doon. Pagpapatuloy ng mama niya. Hindi na niya ipinagtaka yun dahil talaga namang ubod ng gwapo ni Teo. Kamusta si Sandra, Ma? Sa halip ay tanong niya sa ina. Napakakit ng baby niya, Iha. Tuwang-tuwa ang tita Serena mo sa bago niyang apo. Nako, hindi na ako makapaghintay na ako naman ang magkaapo. Malapit ka nang magkaapo kay Lance, Ma. Anya sa ina. Sa'yo, Lauren, kailan ako magkakaapo? Natawa siya. Don't ask me dahil matagal pa yan, Ma. Wala pa ako plano mag-asawa. Paano ka mag-aasawa ay nakipag-break ka naman sa boyfriend mo? Paano mo nalaman? Kunot ang noong tanong niya. Tumawag dito sa bahay si Victor. Hinahanap ka sa akin. Sa kanya ko nalaman na hiwalay na kayo, Iha. Nalukot ang mukha niya nang marinig ang ginawa ng dating nobyo. Isang buwan na kaming hiwalay. Next time he calls, don't answer him. Hindi siya makapaniwalang pati ang ina niya ay tinawagan na nito. Palibhasa ay nakablock na ang numero nito sa kanya, maging ang social media accounts nito. Mabuti na lang at hindi na nag-usisa ang ina kung bakit sila naghiwalay ng dating nobyo. Nang hapong yon, nagpa siya siyang magtungo sa St. Mary para bisitahin ang pinsang si Sandra. Habang naglalakad siya patungo sa suite ng pinsan ay minalas siya dahil agad niyang natanaw si Victor. Naglalakad ito pasalubong sa direksyon niya habang nakatingin sa cellphone. Mahaba ang pasilong nilalakaran niya kaya bago pa siya makita ng binata ay pumihit na siya patalikod. Lauren, is that you? Dinig niyang wika ng dating nobyo. Binilisan pa niya ang lakad subalit naramdaman niyang bumilis din ang yabag sa likod niya. Bumaling siya sa pinto ng isang opisinang nasa dulo ng hallway na yon. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang pangalan ng doktor na nakasulat sa pinto. Dr. Theodore Sendejas, cardiothoracic surgeon. Walang pagdadalawang isip na pinihit niya ang pinto at pumasok sa loob ng silid. Naabutan niya si Theo na nakatayo sa isang bahagi ng silid at kasalukuyan itong naghuhubad ng suot na polo. Lauren? Napahinto si Theo sa ginagawang pagbubukas ng botones at bumaling sa kanya. Lalo tuloy tumambad sa kanya ang matipunong dibdib nito. Sorry. Hindi ko alam na nagbibihis ka pala. Go ahead, don't mind me. Anya at namumulang nag-iwas ng tingin. Ibinaling niya ang atensyon sa malaking painting ng human heart na nakadisplay sa dingding ng opisina nito. I'm decent now. Pwede ka nun tumingin, Lauren. Ibinalik niya ang tingin sa binata. Hindi niya inaasahan na nasa harap na niya ito. Mula sa puting polong hinubad nito ay nakaasol na polo shirt na ito. Hi. Nahihiyang ngumiti siya sa lalaki. Matamis na ngumiti si Theo. Hi, Lauren. We met again. Anong ginagawa mo rito sa ospital? Bibisita ako kay Sandra, yung pinsan kong bagong panganak. Namumula ka. Okay ka lang? Bahagyang kumunot ang noo nito habang nakatingin sa mukha niya. Tamakbo kasi ako. Sagot niya. Kahit ang totoong dahilan ng pamumula ng mukha ay dahil nakita niya ang katawan nito. Tumakbo? Bakit? Wait, come sit first. Hinawakan nito ang palapulsuhan niya at iginiya siya sa sofa. Binaliwala niya ang tila kuryenteng gumapang sa balat niya sa ginawang paghawak ni Theo sa kanya. May iniiwasan kasi ako. Dito ako napapasok sa kakaiwas sa kanya.
Sagot niya nang maupo sa sofa. Naupo naman ang binata sa harap niya. Sino? Napanguso siya. Yung ex-boyfriend ko, nangungulit kasi. Muling kumunot ang noo nito. Kinukulit ka makipagbalikan sa kanya? Oo, isang buwan na kaming break pero ayaw pa rin niyang tanggapin. Akala ko tinigilan na niya ako dahil binlock ko na ang number niya. Pero tinawagan pala niya pati si mama. He's stalking you? You should file a restraining order, Lauren. Seryosong wika nito. Hindi naman niya ako ini-stalk. Dito rin kasi siya nagtatrabaho sa ospital. Medtech siya dito. At saka mabait naman yung ex ko, lalo na nung kami pa. Sadyang ayoko lang ng ginagawa niyang pangungulit kaya iniiwasan ko siya. Tumango si Theo. He doesn't want to let go of you, Lauren. Ngumuso siya at pabirong natawa. Wala eh. Ganun siguro talaga kapag ganito kaganda. Bahagyang umangat ang isang sulok ng labi nito. I agree. Kapag tulad mong ganyang kaganda, mababaliw ang lalaki. Nag-init ang mga pisngi niya. Teka, baka wala na sa labas yung ex ko. I'll check it for you. Ani Theo at tumayo. Hinayaan niya ang binata dahil baka makita pa siya ni Victor kung sakaling nasa labas pa ito. I saw a man lurking in the hallway. Nakasuot ng medtech uniform at puting Crocs. Is that your ex? Oo, malamang siya ngayon. Nasa labas pa siya. Dito ka muna, mamaya ka na umalis. Ani Theo at muling naupo sa harap niya. Teka, wala ka bang trabaho, Doc? I have a 2-hour break. Mamaya pa ulit alas 6 ang rounds ko. Nakakahiya naman. Pahinga mo tapos inistorbo kita. Ngumiti si Theo. It's okay, I don't mind. I like talking to you, Lauren. Namiss kasi kita. Kahit na walang mali siya ang sinabi nito ay namula ang mukha niya. Ikaw ba? Hindi mo ba ako namiss? Naalala ko dati, gustong-gusto mo akong kausap. Lagi ka nagpupunta sa bahay para magpatulong sa assignment mo. Napanguso siya. Grabe, nakukulitan ka siguro sa akin nun, no? Hindi mo lang masabi. No, I like talking to you. Tulad ng sinabi ko nun, I see you as my little sister back then. Nakangiting sagot nito. Anyway, you didn't answer my question. After all these years, hindi mo ba ako na-miss? Kinagat ni Lauren ng ibabang labi. Fine. Sige, na-miss din. Parang napilitan lang naman yung sagot mo. Sa pagkakataong yun ay natawa siya. Oo, na-miss kita, Doc Theo. Okay na ba? Lumawak ang ngiti nito. That's better. Come on, samahan mo akong magmerienda. Tumayo ito at lumapit sa malaking mesa nito. Mula roon ay kinuha nito ang box ng cupcakes. Mahilig ka rin sa cupcakes, di ba, Lauren? Let's eat. Inilapag nito ang kahon sa coffee table. Bakit may isang box ka ng cupcakes? Parang hindi ka naman mahilig dito Komento niya. Bigay lang sa akin ng pasyente ko to. Meron din akong chocolates dito, bigay ng mga nurse. Kung gusto mo, sa'yo na lang. Bigla ay naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Totoo pala yung sinabi ni Mama, ikaw ang pinagkakaguluhan dito sa ospital ngayon. Ngumuso ito. And I don't like it. I don't want the attention. But I can't be rude to them. Wala kasalanan mo yan kasi gwapo ka. Kabirong wika niya. Nakangiting nag-angat ito ng kilay. Mabuti naman nagkakapuhan ka pa rin sa akin. Namula ang mukha niya. Bakit naman hindi ako magagwapuhan sa'yo? Hindi naman nagbago yung mukha mo. Nag-mature lang pero mas gumwapo pa. Nakangiting inabutan siya nito ng isang piraso ng cupcake. Here, let's eat. Kinagatan niya ang hawak na cupcake. Ang sarap naman itong strawberry cupcake na to. Ngumiti si Theo. Mukhang ang masarap, Lauren. Kumain ka rin, Doc. Sa halip na sumagot ay inilapit nito ang kamay sa pisngi niya at may pinahi doon. May icing ka sa pisngi, Lauren. Nagwala ang dibdib niya sa ginawa ni Theo. Thank you. You're welcome. Pero sana binigyan mo na lang ako ng tissue. It's okay, I don't mind. Ang cute mo pa rin kumain. Lumunok ang dalaga bago muling nakapagsalita. Kumain ka na rin kaya, Doc. Sa'yo ito tapos ako pang una mong pinakain. Hindi ako mahilig sa cupcake kaya hindi ko mauubos yan. Pwedeng pakagat na lang ng sayo. Ha? Pero nakagatan ko na to May laway ko na. I don't mind.
I'm sure wala ka namang sakit, di ba? Muntik na siyang mautal ng sumagot. Wala, pero sigurado kang okay lang? Sa halip na sumagot ay hinawakan nito ang palapulsuhan niya at kinagatan ng hawak na cupcake. Nag-init ang mukha niya kasabay ng pagwawala ng puso. You're right. Ang sarap nga. Nakangiting wika ni Theo. Nagawa pa nitong dilaan ng labi. Napalunok si Lauren habang kinakalba ang dibdib. Gusto mo pa? Muli ay kumagat ito sa hawak niyang cupcake. Nang mga sandaling yon, habang nakatingin kay Theo, napagtanto ni Lauren na muling bumalik ang nararamdaman niyang matinding pagkagusto sa binata. Kaya ngayon ay ganoon na lamang ang reaksyon niya habang kasama ito. Sorry, kailangan ko nang umalis. Siguro naman wala na yung ex ko sa labas. Anya kay Theo nang maubos ang piraso ng cupcake na ibinigay nito. Muling sumilip si Theo sa labas. Yeah, wala na nga sa labas yung ex mo. Anito. Kung ganun, aalis na ako. Salamat, Theo. Ihahatid na kita sa suite ng pinsan mo. Presenta nito. Ha? Hindi na. Come on, baka makasalubong mo pa ang ex mo. Besides, pupunta rin naman ako sa inpatient department para mag-rounds. Dahil sa sinabi ni Theo ay pumayag na siya. Sabay silang nagpunta sa West Wing ng gusali. Bago siya makapunta ay nakasalubong niya ang pinsan niyang si Gideon kasama ang asawa nitong si Gianna na isang nurse sa St. Mary. Hi Doc Theo, Lauren. Bati ni Gianna sa kanila ng kasama niya. Nurse Gianna. Ganting bati ni Theo sa babae. Nginitian naman niya ang pinsang si Gideon at ang asawa nito. Teka Lauren, si Doc Theo pala ang bago mong boyfriend? Gulat na tanong ni Gianna sa kanya. Ha? Hindi, magkaibigan lang kami. Mabilis na pagtatama niya. Talaga? Pero bagay kayo Nakangiting wika ni Gianna na bumaling pa sa asawa. Di ba, mister? Yeah, bagay kayo ng pinsan ko, Doc Theo. Nakangising wika ni Gideon. Salamat. Bahagyang natawang sagot ni Theo habang si Lauren naman ay namula ang muka. Ayan tuloy, sinamahan mo pa kasi ako. Napagkamalan ka patuloy na boyfriend ko. Anya kay Theo nang nagpasan sila ng mag-asawa. Nakangiting nagkibit-balikat lang ito. Wala namang kaso sa akin. Single naman ako. It's my pleasure na mapagkamalang boyfriend mo. Napairap siya. Ewan ko sa'yo, Theo. Alam ko na kung anong nagbago sa'yo sa loob ng 12 years. Naging bolero ka. Hindi ako nambobola, Lauren. Oo na, sige na. Dito na ako, bumalik ka na sa trabaho. See you again, Lauren. Mag-ingat ka pa uwi mamaya. Thanks, Doc. Nakangiting sagot niya. Isang oras ang nakalipas, paglabas niya ng ospital ay dumiretso siya sa shop na pag-aari nila ni Sasha. Naroon ang kaibigan dahil mas hands-on ito sa negosyo nilang yon. I have a confession to make, Sasha. Anya sa kaibigan. Ano? Teka, huwag mo sabihing binalikan mo yung ex mo. Hindi no. Ano? Bumalik yung feelings ko kay Theo. Gusto ko na ulit siya. Kinagat niya ang ibabang labi at umiling. No, hindi lang basta bumalik. Lumala pa. Namilog ang mga mata ng kaibigan pagkatapos ay tumawa ito. Sus, padinay-dinay ka pa nung una. So anong plano mo? Kukulitin mo ulit si Doc tulad ng ginagawa mo dati? Ayoko nang gawin yun no, nakakahiya. Lukot ang mukhang sagot niya. Bakit? Wala namang masama Single pa rin naman si Doc. Walang magagalit kahit kulitin at landiin mo siya. Sabi niya parang kapatid ang turing niya sa akin dati. Dati yun. Siyempre bata pa tayo nun. Iba na ngayon. Pwede mo nang landiin si Doc. Ipakita mo sa kanya na pwede at ready ka na sa mature roles. Natawa na lang siya sa kalokahan nito. Nang araw na yon, gabi na siya nakauwi sa condo unit niya. Kinabukasan, araw ng Lunes, maghapon siya sa kanyang kondo dahil sa tinatapos na trabaho. Kapag nagpapahinga siya sa ginagawa ay namamalaya na lamang niyang iginuguhit niya si Theo. Nang lumabas siya para bumili ng dinner sa restaurant na katapat ng Buena Vista Towers, ay naabutan niya ang ex-boyfriend na naghihintay sa kanya sa labas ng gusali. Lauren, can we talk? Ani Victor nang makalapit sa kanya. Wala na tayong dapat na pag-usapan, Victor. I made it clear to you na tapos na tayo.
Salubong ang kilay na wika niya sa binata. Naputo lang anumang sasabihin nito nang isang kamay ang humawak sa braso niya. Kahit hindi niya tingnan ng dumating, dahil sa reaksyon ng katawan niya ay alam niyang si Theo yon. Lauren baby, ginugulo ka pa ba ng lalaking to? Baling sa kanya ni Theo. Nagulantang man siya sa sinabi ni Theo ay hindi niya ipinahalata yun. Theo, ngumiti sa kanya ang lalaki bago seryosong bumaling sa ex-boyfriend niya. Stay away from my girlfriend. Lauren, boyfriend mo lalaking to? Pinagpalit mo na ako? Gulat na tanong ni Victor. Yes, boyfriend ako ni Lauren at magpapakasal na kaming dalawa. Kaya tigilan mo ng panggugulo sa kanya dahil magkakaroon na kami ng pamilya. Sagot ni Theo bago siya iginiya pabalik sa loob ng gusali. Teka Theo, kailangan kong bumili ng dinner sa labas. Wala sa sariling wika ni Lauren sa binata pagpasok nila sa elevator. Silang dalawa lamang ang sakay niyon. Don't worry, I brought food. Anito at iniangat ang isang kamay na may hawak na paper bag. For two. Kung gusto mo akong kasabay. Pero kung hindi naman, then just let me walk you to your unit. Ngumuso siya, pinipigilang mangiti. Siyempre pwede, ikaw ang nagdala ng pagkain tapos hindi kita aalokin. Thanks Lauren, gutom na nga rin ako eh. Ang busy kanina sa ospital. Anong ginagawa mo dito? Ngayon lang niya napansin ng ayos ng binata. Nakaputing long sleeve ito na tinupi hanggang siko at itim na slacks. Lalo pang nakadagdag sa itsura nito ang suot na eyeglasses. May iniwan kang keychain sa opisina ko kahapon kaya nagpunta ako dito pagkatapos ng trabaho. Nagdala na rin ako ng pagkain. Natouch siya sa gesture ng binata. Nag-abala ka pa. Hindi naman importante yung naiwan ko, ni hindi ko nga napansin. Wala naman akong ibang gagawin pagkatapos ng duty. Anito bago kumunot ang noo. Yung ex-boyfriend mong yun, madalas ka rin puntahan dito? Ngayon na lang ulit pagkatapos ng isang linggo. Hindi naman siya nakakakyat dahil mahigpit ang security dito sa kondo. Sakto pala ang dating ko. Namula ang mukha ng dalaga nang maalala ang mga sinabi nito kay Victor. Kaya ko naman siyang itaboy kahit hindi ka dumating at nagpakilala na boyfriend ko. Nakangiting nag-angat ng kilay si Theo. Pero effective naman yung ginawa ko, di ba? Nakangusong iginiya niya si Theo sa loob ng unit niya. Dito ka muna sa sala, ihahanda ko tong dala mo. Do you need my help? Hindi na, kaya ko na to. Maupo ka na lang dyan. Tawagin kita kapag ready na. Mabilis niyang inihanda ang pagkain sa dining table. Gumawa rin siya ng orange juice. Pagbalik niya sa sala, naabutan niyang nakatingin ito sa mga artwork na nakadisplay sa pader. Are all these your works? Ang ganda, Lauren. Lumobo ang puso niya. Salamat. Halika na, kain na tayo. Sumunod ito sa kusina. Thank you for preparing dinner. Ako ang dapat mag-thank you sa pagkain. Pasta pa talaga itong dala mo. Isang ngiti ang isinagot nito. Of course. Gusto ko yung siguradong magugustuhan mo. Nagsimula silang kumain ni Theo. Napapangiti siyang lalo habang pinagmamasdan tong kumain. What is it, Lauren? You were staring at me earlier with an amused smile on your face. Inosenteng tanong nito nang matapos sila sa pagkain. Gutom ka nga, no? Nakangusong komento niya. Bahagyang natawa ito. Yeah, hindi ako nakapag-lunch kanina dahil ang haba ng isang operation ko. Hindi ka rin nakapag-merienda? Ang daming nurse na nagbibigay ng pagkain sa'yo, di ba? Puro sweets ang binibigay nila. You know I'm not fond of sweets. Saan mo naman dinadala yung mga sweets na binibigay sa'yo? I bring them home. Gusto mong dalhin ko dito sa'yo? Umuso siya. Wag na, kaya ko naman bumili ng sarili kong pagkain, Theo. Pero wala namang ibang kakain nun. Sinabihan ko na yung mga nurse na nagbibigay sa akin na wag na akong bigyan pero may chocolates pa rin ako naubutan sa opisina ko. Hindi niya masisi ang mga nurse sa ospital na may crush kay Theo. Kung siya nga, bata pa lang ay gusto na niya ang lalaki. At hanggang ngayong pagbalik nito ng bansa ay gusto pa rin niya to. Mahirap pa maging gwapo, Doc? Pabirong tanong niya. I don't like the attention. Ayokong makilala sa ospital dahil lang sa itsura ko. I wanna be known for my skills, not for my looks. Bumuntong hininga to. That's why I'm thinking of getting married. Kapag nalaman nilang may asawa na ako,
at nakitang may singsing sa daliri ko, siguro mawawala ng atensyon nila sa akin. Tila may nagprotesta sa loob ni Lauren sa ideya na magpapakasal si Theo. Pero wala ka namang girlfriend, sabi mo, di ba? Paano ka magpapakasal? Maghahanap ako ng babaeng willing magpakasal sa akin. Ha? Ngumiti sa kanya si Theo. How about you, Lauren? Will you marry me? Nalaglag ang panga niya. Ano ka mo? Bakit ka biglang nagpo-propose sa akin? Naisip ko lang, this is both convenient for us. Kapag pinakasalan kita, siguradong maitataboy ko mga hospital staff na nagpapakit sa akin dahil pamilya mong may-ari ng St. Mary. At ikaw naman kapag kasal ka na, talagang ihinto ng ex-boyfriend mo sa paglapit sa'yo. So this is marriage for convenience only? Sa papel lang kasal natin? Tumango ito. Maghihiwalay din tayo kapag pwede na. Madali namang magpakasal ngayon at madali ring maghiwalay. Lalo na kung wala namang mangyayari sa atin. Are you being serious, Theo? Magpapakasal tayo para lang dyan? Hindi pa rin makapaniwalang gagad niya. Why not kung pareho naman tayo makikinabang sa mangyayari? Wala siyang imik habang nakatitig kay Theo. 12 years ago, pangarap niyang balang araw ay maikasal sa binata. Hindi siya makapaniwalang darating ang panahon na aalokin nga siya ng kasal ng lalaki. Hindi nga lang sa eksaktong gusto niya dahil marriage of convenience lang naman ang inaalok nito ngayon. Okay, payag ako. Sa huli ay wika niya. Really? Ani Theo. Tila hindi rin inaasahan ang mabilis na desisyon niya. You're right. I'd benefit from this marriage. Kapag kasal na ako, siguradong lulubayan ako ng ex ko. Pero kung magpapakasal tayo, kailangan magpakasal na tayo agad. Kapag pinatagal pa natin, baka malaman pa ng parents ko at siguradong magdedemand sila ng magarbong kasal. I wouldn't mind giving you a grand wedding, Lauren. Ha? Bakit tayo gagastos para sa kasal na sa papel lang at hindi naman magtatagal? Magpakasal na tayo bago pa umuwi ang parents ko mula sa Cebu. Anya rito. Tumango si Theo. Then let's get married tomorrow. I know a judge that can wed us. I will contact him tonight. Sigurado ka ba dito, Theo? Hindi ka ba nabibigla lang? Pangungumpirma niya. Sinalubong nito ang mga mata niya at hinawakan ng isang kamay niya. Sigurado ako, Lauren. Ikaw, sigurado ka na bang pumapayag ka? Meron ka pang oras para mag-isip. Sigurado rin ako. Kapag nagpakasal tayo, you're moving in with me, Lauren. Kapag may nakaalam na hindi tayo magkasama sa iisang bahay, magdududa sila kung totoong mag-asawa tayo. Walang kaso sa akin. Sa katunayan ay nagwala pa ang puso niya sa ideyang makakasama niya si Theo sa iisang bubong. Don't worry, you'll have your own room and own space. Nakangiting wika nito. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na rin sa kanya si Theo. Kinabukasan 8:00 ng umaga ay hinihintay na ni Lauren ang pagdating ni Theo. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Naglagay siya ng manipis na makeup at hinayaan lang na nakalugay ang mahabang buhok. Siguro nagbagong isip niya. Dismayadong wika niya sa sarili nang pagdating ng 10:00 ay wala pa rin si Theo. Napag-isip-isip niya siguro na kalokohan lang tong gagawin namin. Sa wakas ay tumunog ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanya ang gwapong-gwapong si Theo, suot ang puting long sleeve na nakatupi hanggang siko. Hi, Lauren. Bati ni Theo. Napalunok siya. Akala ko hindi ka na makakarating. I'm sorry I'm late. Akala ko nagbago ang isip mo. Seryosong sinalubong nito ang mga mata niya. That will never happen, Lauren. Hindi magbabago ang isip ko tungkol sa pagpapakasal sa'yo. Nagwala ang puso niya, subalit hindi niya yun pinahalata. Bakit ka na late? Bumili pa kasi ako ng singsing. Medyo natagalan ako sa paghahanap. Inabutan na rin ako ng traffic. You bought us rings? Namanghang tanong niya. Inilabas nito ang isang maliit na kahon. Tumambad sa kanya ang pares ng singsing na binili nito. Magandang disenyo niyon at hatang mamahalin. Sa papel lang ang kasal natin pero gumastos ka pa. Sana yung mumurahin na lang ang binili mo. You deserve this, Lauren. Kahit sa papel lang ang kasal natin, hindi ako papayag na bigyan ka lang ng mumurahing singsing. Ilang sandali pa ay nakarating sila ni Theo sa bahay ng judge na kakilala ng pamilya nito. Bakit ura-urado ang pagpapakasal mo, Theo? Huwag mo sabihin sa aking buntis ang nobya mo.
Tanong kay Theo ni Judge Sandoval. Ayon sa binata ay ninong nito ang matandang Wes. Hindi ninong. Ayoko lang talagang pakawalan pa tong si Lauren. Sagot ni Theo. For the past decade, wala akong inatupag kundi ang karir ko. Siguro naman ngayon ayos lang na unahin ko muna ang love life ko. Anito pa bago siya masuyong inakbayan. Bueno, nasa tamang edad ka na naman para bumuo ng pamilya. Nakangiting sagot ng matanda bago simulan ng seremonya. Ilang minuto lang ay idineklara na silang mag-asawa. Pwede mo nang halikan ng asawa mo, Theo. Nakangiting ani Judge Sandoval. Mabilis ang tibok ng puso ni Lauren nang bumaling sa kanya si Theo. Subalit ang inaasahang halik sa labi ay hindi nangyari dahil sa pisngi lang niya lumapat ang mga labi nito. Bakit naman sa pisngi lang, inaanak? Pabirong tanong ng judge kay Theo. Oo nga, bakit sa pisngi lang? Sulsul ni Lauren sa kanyang utak. Baka hindi ako makapagpigil, ninong. Kaya asahanin mo na lang. Nakangiting sagot ni Theo. Umalingaw ang tawa ng matanda. Congratulations mga inaanak. Sa halip na umuwi ay inimbitahan na sila ni Judge Sandoval na doon naman ang halian. Pagkatapos magpaalam sa matandang Wes at sa asawa nito ay dumiretso sila ni Theo sa kondo niya. Ayon sa asawa ay tutulungan siya nitong mag-ayos ng mga dadalhin niya sa paglipat niya sa kondo nito. Napangiti siya nung mapagtanto na talagang kasal na sila ni Theo at asawa na niya ito. Konti lang naman ang mga dadalhin ko. Anya kay Theo nang igiya niya ito sa silid niya. Hanggang ngayon pala gumagamit ka pa rin ng sketchpad. Wika ni Theo nang damputin nito ang sketchpad na nakakalat sa kwarto niya. Wait, akin na yan. Mabilis na wika niya nang maalalang iginuhit niya ang lalaki roon. Subalit sa halip na ibigay sa kanya, ay binuksan ni Theo yon. Oh, may drawing pala ako dito. Nabigla subalit halatang nasisiyahang sambit nito. Wala akong magawa ng isang araw. Nakangusong dahilan niya. I like it, Lauren. Pwede nga akin na lang. Wedding gift mo sa akin. Malaki ang ngiting tanong nito. Napangiti na lang din siya. Sige, sa'yo na. Yun lang pala malakas ka naman sa akin. Ilang sandali pa ay naging abala siya sa pag-aayos ng mga dadalhin niya sa kondo nito. Wala pala akong pagkain dito. Gusto mong magluto ako? Tanong niya kay Theo pagdating ng 6:00 ng hapon. Marunong ka magluto? Bahagya siyang natawa. Oo naman, hindi na po ako bata, Dok. Nakabukod na ako sa parents ko. Siyempre marunong ako sa gawaing bahay. Pero minsan kapag tinatamad ako, bumibili na lang ako ng pagkain sa labas. Huwag ka na magluto ngayon. Magpa-deliver na lang tayo. Pabiro siyang nag-angat ng kilay. Ayaw mo yatang tikman ng luto ko. Wala kang tiwala sa cooking skills ko, Dok, no? Gustong-gusto kong matikman ng luto mo, pero ayokong mapawod ka pa, Lauren. Kaya next time mo na lang ako ipagluto. Okay, Mrs. Sandejas? Nagwala ang dibdib niya sa sinabi nito, lalo na nang tawagin siya nitong Mrs. Sandejas. Fine. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa estante, subalit patay yon. Dahil preoccupied kay Theo, maghapon niyang hindi nahawakan ng cellphone. Dead ba't pala tong cellphone ko? Nakalimutan kong i-charge. Use my phone, Lauren. Ani Theo at inabot sa kanya ang sariling cellphone. Okay lang sa'yo na gamitin ko tong cellphone mo? Ngumiti ang lalaki. Bakit hindi magiging okay? Mag-asawa na tayo, Lauren. You can use my things whenever you want. Walang problema sa akin. Kung sa bagay, sa papel lang ang kasal natin kaya okay lang siguro sa'yo kung may mabasa akong chat mo dito sa ibang babae. Wala akong kachat na ibang babae. I told you, wala akong girlfriend. At kahit sa papel lang ang kasal natin, I will respect our marriage, Mrs. Sandejas. Seryosong sagot nito. Okay lang talagang kalikutin ko tong cellphone mo? Wala ba akong madidiskobring malaswang content dito? Kuryoso pa rin itong tanong. Malalaswang content? Kunot noong gagad nito. Tumikhim siya at ngumuso. I mean, I'm pretty sure nanonood ka ng porn. Mahina itong napahalakhak. Sorry, sweetheart. Di ako nanonood ng porn. Di nga. Hindi ka naniniwala? You're a guy. Normal lang na manood ng porn, lalo na sa inyong mga lalaki. Nakangusong giit niya. Tumikhim ito at bahagyang namula. Fine. I did when I was young. Pero hindi na ako nanonood ngayon. Wala kang girlfriend. Hindi ka rin nanonood ng porn. Di, paano ka nagpaparaos, Theo?
Tanong niya bago pa niya mapigilan ang sarili. Lauren. Biglang sambit nito, tila sinasaway siya sa kanyang sinabi. Bahagya siyang natawa sa kabila ng pag-iinit ng pisngi. What? Matatandaan na tayo, Theo. Ikinasal na nga tayo ng walang parents' consent, oh. Dali na, sagutin mo na. Curious lang naman ako eh. Well, I use my hands. Tipid na sagot nito. Ang talented naman pala ng kamay ni Doc. Sa araw nag-oopera tapos sa gabi Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang takpan nito ng palad ang bibig niya. Theo naman, nagbibiro lang. Natatawang wika niya nang alisin nito ang kamay na nakatakip sa bibig niya. You're still naughty as before, Lauren. Naiiling subalit naaaliw ding wika nito. Kasalanan mo yan. Ang sarap mo pa rin kasing kulitin, Doc. Pili ang ngiti niya dito bago sa wakas ay bumili ng dinner nila. Hindi nagtagal, tumunog ang doorbell. Iniwan niya si Theo para buksan ang pinto. Subalit sa halip na delivery guy ay ang mga magulang niya ang bumungad sa kanya. Ma, pa, anong ginagawa niyo dito? Nakauwi na pala kayo? There's an emergency in the company kaya bumalik kami agad ng papa mo, Iha. We've been calling you since this morning pero hindi ka sumasagot. Hindi ka rin daw makontak ng pinsan mo. I got worried kaya dumiretso kami dito. Sagot ng ina. I'm sorry, ma, pa. Busy lang ako kanina at sa gitna ng pagsasalita niya ay narinig niya ang boses ni Theo. Mrs. Andejas, is that our food? Anang lalaki. Sino yun, Iha? May kasama ka? Kunot ang noong tanong ng papa niya. Tumikhim siya. Si Theo pa. Theo? Doc Theodore Sandejas? Bakit tinawag kanyang Mrs. Sandejas? Tanong naman ng ina. Akma siyang sasagot nang maramdaman niya ang presensya ni Theo sa kanyang tabi. Mr. and Mrs. Salvador, kayo po pala. Ani Theo sa dalawang nasa pinto. Iho, I didn't expect to see you here. Bakit magkasama kayo ni Lauren? Anang ama niya sa lalaki. Bago pa makasagot ng asawa ay hinawakan niya ang kamay nito bago ngumiti sa mga magulang. Ma, pa, kasal na kami ni Theo. He's my husband now. Nanlaki ang mga mata ng ina habang nagsalubong ang kilay ng ama. Are you pranking us, Lauren? Sambit ng ina. Hindi ma, totoo ang sinabi ko. Get inside so we can talk. Iginiya niya ang gulat ng mga magulang sa sala. Bakit nakalabas ang maleta mo? Saan ka pupunta anak? Tanong ng ina niya nang makita ang dalawang maleta niya malapit sa sofa. Lilipat ako sa kondo ng asawa ko, ma. Paanong naging mag-asawa kayo ni Theo? Explain this to us, Lauren. Pagdedemand naman ng kanyang ama. Naupo sa tabi niya si Theo at hinawakan ang kamay niya. It's true, sir, ma'am. I married your daughter. I'm sorry that we did it without your consent. Ma, pa, nagpakasal kami ni Theo kanina. I'm sorry hindi na namin hinintay ang pagdating niyo. Wika naman niya. Ni hindi ko alam na may relasyon kayo. Tell me, Iha, huwag mo sabihing buntis ka. Anang ina. Ma, ano ka ba? Hindi ako buntis. Porket nagpakasal kami agad ni Theo, buntis agad ako. Hindi ba pwedeng nagpakasal kami dahil ayaw na naming pakawalan ng isa't isa? Well, you can't blame me. Masyadong biglaan ang kasal niyo, Iha. Napanguso siya. Biglaan pa ba to, ma? 12 years na ako naghintay kay Theo. Bumaling ang kanyang ina kay Theo. At pumayag ka magpakasal sa anak ko, iho? Mahal ko po ang anak niyo. The first time I saw her after I came back, I immediately fell in love with her. I always adore her when she was a kid. But now, I no longer see her as a kid or a little sister. I see Lauren as the love of my life. Nagwala ang puso ni Lauren. Kung hindi niya alam ang totoo, ay maniniwala na rin siya kay Theo. He looked so sincere with his words. Ipinapangako ko po, aalagaan ko ng mabuti ang anak niyo. She deserves every good thing in this world, and I will work hard to give it to her. Mamahalin ko siya tulad ng pagmamahal niyo sa kanya. And I will marry her again. I will give her a wedding that she deserves. Pagpapatuloy pa ni Theo. Nabigla lang kami but we're happy for you. Kung saan masaya ang anak namin masaya rin kami ng papa niya. Sa huli ay wika ng kanyang ina na sinang-ayunan din ng ama. Pagkatapos ng pag-uusap nila kasama ang mga magulang, ay nagpaalam na rin ang mga ito sa kanila ni Theo. Pagkatapos maghapunan ay dumiretso sila sa condo unit ng asawa. Pinatuloy siya nito sa isang silid katabi ng silid nito. Good night, Mrs. Sandejas. Masuyong wika ni Theo. Good night, mister. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa condo mo.
What's mine is yours now, Lauren. Always remember that. Lumobo ang puso niya sa sinabi nito. Nang gabing yon, nakangiting yakap ni Lauren ang kanyang unan at ini-imagine na ang asawa ang kayakap niya. Nagising siya ng 5:00 ng umaga na kumakatok si Theo sa pinto ng silid niya. Pupungas-pungas na bumangon siya at binuksan ng pinto. Bumungad sa kanya ang mister niya na nakabihis na. Theo, ang aga pa ha. O sira yung relo ko. Nagkaroon ng emergency sa ospital. I had to be there, Lauren. I'm sorry for waking you up pero gusto ko magpaalam sa'yo ng maayos. Teka, aalis ka na ba? Magkape ka muna, igagawa kita. Hindi na, sa ospital na lang. I'll go ahead. Call me later, Mrs. Okay, sige. Mag-ingat ka, Theo. I will. Ngumiti ito. Akala niya itatalikuran na siya nito, subalit nagulat siya nang kabigin siya nito at halikan sa noo. Tuluyang nagising ang diwa niya sa ginawa ng asawa. Kaya sa halip na bumalik sa pagtulog ay nagtungo siya sa kusina. Pagkatapos niya mag-almusal ay binuksan niya ang laptop at nagtrabaho. Bago dumating ang lunch ay nag-ayos siya para magpunta sa ospital. Dumaan siya sa restaurant para bumili ng pagkain na dadalhin sa asawa. Lauren, why are you here? Tanong sa kanya ng pinsang doktor na si Carter nang magkasalubong sila sa lobby ng ospital. Dadalhan ko ng lunch ang asawa ko, Kuya Carter. Sagot niya. Ha? Anong asawa? Are you hallucinating in broad daylight, Lauren? Natawa siya sa reaksyon ng pinsan. Itong ganda kong to, nag-hallucinate? Kasal na ako, Kuya Carter. Itanong mo pa sa asawa ko. Sinong asawa mo? Si Doc Theodore Sandehas. Akala ko ba sabi ni Gianna magkaibigan lang kayo? Akala ko rin, Kuya, pero nabighani pala siya sa ganda ko. Nakangising sagot niya. Nilagpasan niya ang nabiglang pinsan. Pagdating sa palapag ng opisina ni Theo ay namataan niya ang asawa sa hallway. Napansin niya kung paano ito pagtinginan ng mga nurse na nasa malapit na nurse station. Kaya naman nang lumapit siya sa asawa ay iniyakap niya ang braso sa bewang nito. Hi, mister. Nakangiting bati niya. Baby, you're here. Napakurap na sambit ni Theo bago ngumiti sa kanya. Ang aga mong umalis kanina kaya hindi kita naipaghanda ng breakfast. Babawi ako ngayon, may dala akong lunch. Matamis ng ngiti niya rito. Really? Ang sweet naman ng asawa ko. Wala malakas sa akin ng mister ko. Nakangising sagot niya. Let's go to my office. Doon natin kainin yung dala mo. Anito at iginiya siya sa opisina nito. Bago sila makarating na isang doktor ang nakasalubong nila. Pinakilala siya ni Theo sa lalaki bilang asawa nito. Ikaw pala ang asawa ni Doc Theo. Akala ko nagsuot lang siya ng singsing para itabo yung mga nurse at ilang pasyente na nagpapakit sa kanya. Ani Doc Santiago. Ngumiti si Lauren. I guess ang hirap talaga pag sobrang gwapo ng asawa. Ang daming umaaligid, Doc. Mukhang loyal naman tong si Doc Theo, Mrs. Sandehas. Natawang sagot ng kaharap na doktor. Loyal talaga. Wika ni Theo at bumaling sa kanya. Sa ganda ng asawa ko, makukuha ko pa bang tumingin sa iba? Kahit na sinabi lang yun ni Theo dahil nasa harap sila ng katrabaho nito, ay hindi niya napigilang hindi kiligin. Ang gwapo talaga ng asawa ko. Nakita ko kung paano katingnan ng mga nurse kanina sa station. Anya kay Theo pagdating nila sa opisina nito. Oh, so kaya mo ba ako niyakap? Tanong nito. Gusto ko rin kasing makachancing sa'yo. Sagot niya sa isip, subalit sa halip na sabihin ay kuminat lang siya dito. Oo, effective di ba? Naaaliw na natawa ito. Kung okay lang sa'yo, you can go visit again tomorrow. Pero huwag ka na magdala ng pagkain. We can eat at the cafeteria. Gusto mong i-flex ang asawa mo? Tumango ito at masuyong inayos ang buhok niya. Oo, para malaman ng lahat na kasal na ako. At ikaw ang asawa ko. Natawa siya. Sige, pupunta ako bukas, Doc. Thank you, Lauren. Sus, kaya nga tayo nagpakasal para itabo yung mga fan girls mo dito sa ospital, di ba? How about you, Mrs. Sandehas? Didn't you encounter your ex on your way here? Hindi, at sigurado namang lulubayan na niya ako kapag kumalat dito sa ospital na mag-asawa na tayo. Natigilan siya nang makita ang ballpen na nakasabit sa bulsa ng lab coat ni Theo. Teka, nasan pala yung ballpen na bigay ko sa'yo noon? Nagamit mo ba? Ngumiti si Theo. Yun ang unang ballpen na ginamit ko nung naging ganap na doktor na ako, Lauren. Nasira na? No, nasa akin pa rin. Nakatabi lang. Dahil ayokong mawala. Bigay mo sa akin yun eh. Natouch siya sa sinabing yun ni Theo.
Sige, hayaan mo. Bibigyan pa kita ng maraming ballpen, Doc. Hanggang sa pagkain nila ay hindi mawala ang ngiti ni Lauren dahil sa pagiging maasikaso ng asawa niya. Subalit hindi rin siya nagtagal sa opisina ni Teo dahil bukod sa dadaan pa siya sa shop, kailangan na rin bumalik sa duty ng asawa niya. Anong oras ang uwi mo? Tanong niya kay Teo. I'll be home at 8 or 9, baby. I'm sorry I can't join you for dinner. Alas 5 ka umalis kanina tapos alas 9 ang uwi mo? Ang haba naman ng working hours mo? Komento niya. May operation kasi ako mamaya. Ganito palang magkaroon ng asawang surgeon, halos buong araw nasa trabaho. Hindi naman, Mrs. Ngayon lang to. Don't worry, babawi ako sa'yo. Niyakap siya nito patagilid at hinalikan ang sentido niya. Tila nag-malfunction ng puso ni Lauren sa ginawa nito. Subalit hindi niya ito sinaway. Hindi mo naman kailangang bumawi, ano ka ba? Para namang totoo tong pagsasama natin. I still want to. Look, binibisita mo ako rito sa trabaho ko. Dinadalhan mo ako ng pagkain. Na-appreciate ko yun, Lauren. And I want to return the favor. Malambing na sagot nito. Pinasok ng init ang puso niya. Okay, sige. Kapag wala kang trabaho, lumabas tayo Saan ang punta natin, Mrs.? Masuyong tanong nito. Secret. Natatawang sagot niya. Kahit ayaw pa niya ay kumalas na siya kay Teo. Sige na, kailangan ko nang umalis. I'll walk you out, Mrs. Hinatid siya ni Teo hanggang sa parking kung saan naroon ang sasakyan niya. Pag-alis sa ospital ay dumiretso siya sa shop at doon na rin siya nag-dinner kasama ang kaibigan. Nang gabing yon, alas 9 na nga nakauwi si Teo. Kumain ka na, Teo? Tanong niya pagdating ng asawa. Hindi pa, dumiretso kasi ako ng uwi. Do we have food, Mrs.? Ngumiti siya. Nag-uwi ako ng dinner, initin ko lang. Nagpunta siya sa kusina. Ilang sandali pa ay naabutan siya roon ni Teo. Nabigla siya nang yakapin siya nito mula sa likod. Teo? Mahinang sambit niya. Pagod na pagod ako today. Payakap lang sandali, Mrs. Oh, grabe naman kasi ang haba ng oras ng trabaho mo, mister. Kaya nga payakap muna para mapawi ang pagod ko. Malambing na sagot nito. Sige, yakap ka lang. Pero may bayad yan Pabirong sagot niya. Anong bayad ang gusto ng misis ko? Ice cream. Sige, ipag-uuwi kita ng 1 galon bukas. Basta payakap ako. Deal, mister. Madali naman akong kausap. Nanatiling nakayakap sa kanya si Teo hanggang sa tumunog ang microwave. Hindi ka dito kumain ng dinner? Tanong nito habang pinapanood niya itong kumain. Sa shop ako kumain, pero pinag-uwi kita ng pagkain. Ipinagsalin niya ito ng tubig bago naupo sa harap nito. Sabay tayong mag-dinner bukas. Wala akong operation. I'll be out by 4. Lumuwang ang ngiti niya. Talaga? Sige, total pupunta naman ako ng lunchtime bukas. Hihintayin na kita para sabay na tayong umuwi. Wala akong trabaho bukas. Okay lang sa'yo? You'll get bored sa hospital. Hindi naman. Istorbohin ko muna yung mga kamag-anak ko ron. Pabirong sagot niya sa asawa. Pagkatapos kumain ni Teo ay sandali siyang nagligpit bago sila lumabas ng kusina. Thank you for today, Mrs. Sa pagdala ng lunch, paghintay sa akin umuwi at sa pag-aasikaso ng hapunan ko. Lalo na sa yakap. Ani Teo habang nasa sala sila at nanonood ng TV. You're welcome, Teo. Nakangiting baling niya sa asawa. Really, thank you, baby. Masuyong sambit nito. Marahang kinabig nito ang ulo niya at pinatakan siya ng halik sa sentido. Napangiti na lang siya sa gesture ng asawa. Kinabukasan, muli ay maagang umalis si Teo. Tulad ng usapan nila, pagdating ng lunch ay naroon na si Lauren sa ospital. May pinuntahan ka ba bago ka nagpunta dito? Tanong sa kanya ni Teo. Wala naman, bakit? Pinagmasdan siya nito, bakas ang paghanga sa mga mata. You're always pretty, but you're extra pretty today, Mrs. Ngumiti siya. Alam ko kasing i-flex mo ko ngayon kaya nag-effort ako magpaganda. Para walang masabi yung mga tao kapag nakita nila ang asawa ni Doc Teo. Suot niya ang paboritong dress niya. Inayos din niya ang madalas na nakalugay na buhok at siniguradong on point ang makeup niya. Lagi ka namang maganda, Mrs. Nagwala ang puso niya. Halika na nga, mag-lunch na tayo. Pagdating nila sa cafeteria ay agad nilang nakuha ang atensyon ng mga naroon. Kapag may kumakausap kay Teo ay pinakikilala siya nitong asawa nito. At habang kumakain sila ay asikaso siya ng asawa.
Kaya naman pala walang babaeng pinapansin sa doc dito sa ospital. Ang ganda pala ng asawa. Wika ng isang doktor na lumapit sa kanila. Talagang loyal lang po sa akin ang asawa ko. Malaki ang ngiting sagot ni Lauren. Faithful, Lauren. Hindi lang ako loyal. Faithful ako sa'yo. Pagkatama ni Theo na lalong ikinatuwa ng puso niya. 3 araw ang nakalipas ay dumating ang off ni Theo sa trabaho. Tulad ng ipinangako nito ay lumabas sila ng araw na yon. Saan ang punta natin, Mrs.? Tanong nito pagpasok nila sa sasakyan nito. Samahan mo ako mamili ng artwork sa mall. May gusto rin akong panoorin sa sinehan, mister. So, we're going on a date? Nakangiting tanong ng asawa. Bahagyang namula ang mukha niya. If you wanna call it that way. Kalahating oras ay nakarating sila sa isang mall sa Pasay. Agad siyang namili ng art materials pagkatapos ay pumasok sila sa isang restaurant para mag-lunch. Palabas na sila ng restaurant ng isang grupo ng customer ang tumawag kay Theo. Kilala mo sila, Theo? Kaibigan ko nung college, Mrs. Halika, ipapakilala kita. Iginiya siya ni Theo sa mesa ng mga kaibigan nito. 2 lalaki at isang babae ang naroon. Theo, akala namin busy ka pero may time ka naman pala makipag-date. Tukso ng isang lalaki. Natawa lang si Theo bago siya ipinakilala sa mga to. Lauren, baby, these are my college friends. Sander, Devon, Clifford. Si Clifford naging kaklase ko rin sa med school sa States. Nginitian ni Lauren ang mga ito. Girlfriend ka ni Theo? Tanong sa kanya ni Devon. No, Lauren is my wife. Sagot ni Theo. Sabay-sabay na nalaglag ang panga ng 3 kaharap nila. Kakauwi mo lang sa Pilipinas, nag-asawa ka na? Hindi makapaniwalang gagad ni Sander. Can you blame me? Masyadong maganda tong asawa ko para patagalin ko pa. Sagot ni Theo na masuyong tumingin kay Lauren. Gumanti siya ng ngiti dito. Are you a doctor too, Lauren? Tanong sa kanya ni Devon. Hindi. But you're in the medical field? Hindi rin. Yung ibang kamag-anak ko lang. I'm a freelance artist. May small business din ako on the side. Anya. And she's good at her job. May pagmamalaking wika ni Theo na ikinalobo ng puso niya. Really? Hindi ka doktor? Tila gulat na tanong ni Clifford. Maging ang 2 kasama nito ay bakas din ng gulat sa mga muka. Naaalala ko madalas mong sabihin nun, Theo, gusto mukha mo ng doktor din na mapangasawa mo. Kahit yung mga ex mo, doktor din. I guess nagbago na yon. Ani Clifford kay Theo. That was the old me. Everything changed when I fell in love with my wife. Katwiran na nito na hinalikan pa siya sa sentido sa harap ng 3. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na sila sa mga kaibigan nito. You okay, Mrs.? Parang tahimik ka. Did they make you uncomfortable? May hindi ka nagustuhan sa mga sinabi ng mga kaibigan ko? Baling ni Theo sa kanya, may pag-aalala sa mukha nito. Ha? Hindi Ang babait nga ng mga kaibigan mo. Mabilis niyang sagot. Then why are you silent? May problema ba tayo? Napanguso siya. Naisip ko lang, nakakahiya naman pala na ako ang kinontrata mong maging asawa. Lahat ng ex-girlfriend mo, doktor pala. Tapos ako, hamak na artist lang. Galing siya sa mayamang pamilya, pero bigla ay nakaramdam siya ng panliliit kapag naiisip ang mga babaeng nagdaan sa buhay ni Theo. Bigla ay nanghihinayang siya kung bakit wala siyang interes sa medisina katulad ng ibang kamag-anak niya. You don't have to think it that way, Lauren. Hindi importante sa akin kung doktor ka o hindi. Syempre, sa papel lang naman kasi tayo mag-asawa. Huminto ito at hinawakan ng mukha niya. Listen to me, Mrs. Teka, nasa gitna tayo ng mall. Ano ka ba? I don't care. I want you to listen to me. Wika nito bago seryosong sinalubong ang mga mata niya. When I was young, gusto kong mag-asawa ng tulad kong doktor din. Pero nagbago yun, Lauren. Ngayon, wala na akong pakialam kung anong trabaho ng asawa ko. Ang tanging importante, mahal ko siya. Nagwala ang puso niya. Really? Kahit na basurera pa ang babaeng mahal mo? Oo, kahit basurera pa. Ang swerte naman pala ng babaeng mamahalin mo, Doc. Kapag minahal niya rin ako ang swerte. Hindi, Theo. Ako ang swerte kapag minahal mo rin ako. Giit niya sa isip. Sa halip na isatinig yon ay ngumuso siya. Halika na nga, pinagtitinginan na tayo ng mga dumadaan, no? Tumitingin lang sila kasi ang ganda mo. Ngiti nito. Pigil ang ngiting umirap siya. Dumiretso sila sa sinehan para manood ng pelikulang gusto niya. Paglabas nila ay gabi na kaya niyaya niya ito sa seaside ng mall kung saan may mga theme park at rides.
Stay here for a minute, Mrs. Mag-CR lang ako. Paalam ni Teo. Iniwan nga siya nito, subalit pagbalik nito ay may dala itong isang bungkos na bulaklak. This is for you, asawa ko. Napaawang ang mga labi ni Lauren. Akala ko nag-CR ka. Bumili ka pala ng bulaklak? Gusto ko lang masurpresa ka ng konti. Nakangiting sagot dito. Masayang tinanggap niya ang bulaklak bago niyakap ang asawa. Thank you, Teo. You're welcome, baby. What do you want to do here? Gusto mo bang kumain ng street food? Hindi ko pa nasusubukan tong Ferris wheel dito sa MOA. Come on, sakay tayo, Teo. Yakag niya sa asawa. Nagpatianod naman si Teo. Subalit pagsakay nila sa Ferris wheel, napansin niyang nagbago ang kulay ng mukha ng lalaki. Teo, okay ka lang? Tipid nang umiti ito. I'm fine, Mrs. It's just that I'm not really fond of heights. Ha? Takot ka pala sa heights? Sana sinabi mo. Nag-aalalang wika niya. It's okay, baby. I can endure this ride. Mabilis lang naman to. Huwag ka nalang tumingin sa baba, Teo. Sa akin ka lang tumingin. Ganun. Masuyong hinawakan niya ang mukha nito at sinalubong ang tingin nito. I-distract mo na lang ako, Mrs. Anong klaseng pandidistract naman ang gagawin ko? Bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. Why not kiss me, Lauren? Sa utos ng asawa, sinakop niya ang mga labi nito. Ramdam niya ang pagkabigla ni Teo, subalit agad din itong tinugon ng halik niya. Unti-unting lumalim ang pagpapalitan nila ng halik, hanggang sa naramdaman niya na gumagalaw na sila pero hindi niya pinakawalan ang labi ni Teo. Kaya naman, habol ang hininga nila nang maghiwalay sila. Sorry, napatagal yung halik ko. Nakangiting wika niya pagbaba nila sa Ferris wheel. It's okay, Lauren. Ayos lang sa'yo? Hindi ka galit? No, bakit naman ako magagalit? Mag-asawa naman tayo. You can kiss me anytime. Kahit gaano pa katagal, walang problema. Pilyo ang ngiting sagot nito. Talaga? Kagat ang labing bumaling siya sa mapulang mga labi nito. Basta, pwede rin kitang halikan. Pwedeng-pwede. Mabilis na sagot niya bago tumikhim. I mean, pwede kasi gaya ng sabi mo, mag-asawa naman tayo. Kaysa maghanap ka ng ibang babaeng hahalikan, di ako na lang. Kahit hindi mo ako payagang halikan ka, hindi ako manghahalik ng ibang babae, Lauren. Pero pumayag nga ako na halikan mo ako, anytime. Thank you, Mrs. Anito at masuyo siyang pinatakan ng halik sa pisngi. Napangiti na lang siya. Hating gabi na nang makauwi sila ni Teo. Masayang-masaya ang puso ni Lauren na natulog ng gabing yon. Kinabukasan, hindi maaga ang pasok ni Teo sa ospital. Dahil sanay na hindi mag-breakfast ng asawa ay sabay na silang nagkape. I'm sorry, Lauren. We can't have lunch together. May meeting ang buong surgery department mamaya. Ani Teo na magpaalam sa kanya. Okay lang, punta na lang ako sa shop mamaya, mister. Sabay tayo mag-dinner. Maaga ang uwi ko. Susunduin kita sa shop. Hindi na, mauuna akong umuwi. Sa bahay na lang tayo magdi-dinner. Magluluto ako. Talaga? Sa wakas matitikman ko na luto ng asawa ko. Malaki ang ngiting sagot nito na ikinatawa niya. Pag-alis ni Teo ay nagtungo siya sa shop, dala ang kanyang laptop upang doon na magtrabaho. Mukhang tinamaan na rin sa'yo ang asawa mo ah. Komento ni Sasha nang ikwento niya rito ang naging date nila ni Teo kahapon. Sa tingin mo? Ano pa ba sa tingin mo? Iisipin mo pa rin bang parang bata pa rin ang turing niya sa'yo? Nakapaglaplapan na siya sa'yo? Your word, Sasha! Reklamo niya sa kaibigan. Subalit hindi rin naman niya napigilan ang ngiting sumilay sa mga labi. Nang gabing yon, 6:00 lamang ay nakaluto na siya ng hapunan. Subalit habang hinihintay ang asawa ay nakatanggap siya ng tawag mula rito. Teo, pauwi ka na? Excited na tanong niya sa mister. Narinig niya ang buntong hininga nito sa kabilang linya. I'm sorry, baby. Nagkaroon ako ng emergency operation. Mamaya pa akong 10:00 makakauwi. Pinalis niya ang nadamang disappointment sa sinabi ng asawa. Okay lang, Teo. Don't worry. Unahin mo yung trabaho mo. Initin ko na lang yung dinner mamaya pagdating mo. I'm sorry, baby. Mauna ka nang kumain, okay? Don't wait for me. Maaga pa naman yung 10. Hihintayin kita. Pagkatapos ibaba ang tawag ay itinabi niya muna ang niluto. Dahil hindi pa siya gutom ay nanood siya ng TV habang hinihintay si Teo. Subalit sa gitna ng paghihintay ay nakatulog siya. Nagising na lang siya na may marahang humahaplos sa pisngi niya. Nang tumilat siya ay bumungad sa kanya ang gwapong mukha ng asawa.
Nakatulog ka na dito sa sofa, baby. Ani Theo. Umayos siya ng upo. Sorry, nakatulog pala ako habang naghihintay sa'yo. Kadarating mo lang? Yeah. Hinawakan nito ang mukha niya at masuyong inayos ang buhok niya. Kumain ka na? Umiling to. I was looking forward eating the dinner that you cooked. Hindi ako kumain sa ospital. Siguradong gutom ka na. Ipaghahanda kita ng pagkain. Ikaw, kumain ka na? Umiling siya. Hindi pa rin. Ha? Bakit hindi pa? Gusto ko kasing sabay tayo kaya hinintay kita. Tapos nakatulog din ako. I'm sorry, baby. I'm sorry. Masuyong wika nito habang hawak ang magkabilang pisngi niya. Bahagya siyang natawa. Ano ka ba? Ayos lang, Theo. Hindi pa naman ako gutom kanina. No, I'm sorry. Pinaghintay kita. 12 years nga ako naghintay sa'yo, so sisiw na lang to. Anya sa isip. Sa halip ay masuyong ngumiti siya sa asawa. It's okay, Theo. Hindi na niya natapos ang sinasabi nang bigla ay sakupin ni Theo ang mga labi niya. Tila humihingi ito ng tawad sa pamamagitan ng halik. Tinugon niya ang mararahang halik nito. Napilitan lang silang maghiwalay nang biglang tumunog ang tiyan niya. Sorry. Kagat ang labi at pigil ang ngiting sambit niya. Come on, baby. Let's eat. Masuyong sagot ni Theo. Bago pa siya makatayo ay binuhat na siya ng asawa. Theo! Saway niya, subalit ginitian lang siya nito. It's okay, baby. Kayang-kaya kitang buhatin. Malambing na sambit nito. Natawa na lang siya at lalo pang kumapit dito. Akala ni Lauren ayaw niya sa mga clingy na lalaki. Subalit pagdating kay Theo ay gustong-gusto niyang nakadikit sa kanya to. Siguro nga ay hindi naman niya minahal ang mga naging dating nobyo niya. Kumapit siya sa batok nito at inamoy ang asawa. Maghapon ka sa trabaho pero bakit ang bango mo pa rin? I took a shower before going home. Ayokong umuwing mabaho sa'yo. Parang never ka naman bumaho. Natawa ito. Pagdating sa kusina ay ibinaba siya nito sa kitchen counter. Kahit nagaling pa sa trabaho ang asawa, ito ang nagpresinta na maghanda ng pagkain nila. Sa huli ay hinayaan na niya si Theo. Hindi niya may itangging napakasarap sa pakiramdam na pagsilbihan ng lalaking minamahal. Lalo pang lumobo ang puso niya nang purihin ito ang luto niya. Sigurado ka bang gusto mo pa? Ang dami mo nang nakain, mister. Late na rin. Anya sa asawa nang kumuha pa ito ng panibagong serving ng ulam. It's okay, baby. I'll just drink tea and sleep late. Wala naman akong trabaho bukas eh. Ngumiti ito. Kung araw-araw kong kakainin tong luto mo, siguradong tataba ako. Natawa siya. Kahit tumaba ka, gwapo ka pa rin naman. Sa tingin mo? Oo naman. Permanente na yung gwapong mukha mo, no? Ayoko pa rin tumaba. Baka maghanap ka ng bagong asawa. Natawa si Lauren kasabay ng pagbalot ng init sa puso niya. Kung makapagsalita ito ay parang tunay silang mag-asawa at hindi lang sa papel ang kasunduan nila. Tanging ang kulang na lamang ay sa isang kwarto sila matulog. Don't worry, Doc. Kahit tumaba ka, hindi kita ipagpapalit sa iba. Sagot niya. Dahil pareho silang maraming nakain ay hating gabi na silang nagpasyang matulog ni Theo. Kinabukasan dahil walang trabaho si Theo ay niyaya siya nitong lumabas. Muli ay namasyal sila ng asawa. Araw ng Miyerkules, dahil maagang umalis ng bahay si Theo, ay nagpasya muli si Lauren na dalhan ng pagkain sa trabaho ang mister. Pagdating sa ospital ay nalaman niya mula sa isang nurse na nagkaroon ng emergency operation ng asawa. Sige, babalik na lang ako dito. Anya sa nurse na nakausap niya. Akma siyang aalis nang lumapit ang isang babaeng doktor sa nurse station. Hi Jane, si Doc Theo. Nakangiting tanong nito sa nurse. May emergency operation po, Doc, pero patapos na yon. Oh, pakisabi sa kanya na magpunta sa office ko pagkatapos. I have something to discuss with him. Anang babaeng doktor sa nurse. Sige po, sasabihin ko, doktora. Nagpasalamat ang babaeng doktora bago bumaling kay Lauren. Hi, you're Lauren, right? Dr. Theo's wife? Nabigla man nakilala siya nito ay tumango siya. Yes, and you are? Salin de Dios, ex-girlfriend ni Theo. Nice to meet you, Mrs. Sandejas. Nakangiting wika nito. Tipid ang ngiting napatango siya sa babae. Nice to meet you too. You're very pretty, Mrs. Sandejas. Anyway, I'll go ahead. May pasyente pang naghihintay sa akin. Anito bago umalis. Umalis din si Lauren at nagtungo sa opisina ng pinsang si Carter.
What brings you here in my office, Lauren? Ani Carter. May gusto sana akong itanong. Kilala mo si Dr. Celine de Dios, Kuya Carter? Tanong niya sa pinsan. Tumango ang lalaki. Yes, she's the newly hired cardiologist here in the hospital. Galing siya ng US. She's a cardiologist? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Bakit parang may atraso sa'yo si Doc Celine? Wala naman. Nalaman ko lang na magkakilala sila ni Theo. Mahinang sambit niya. Really? Kaya pala nakita ko silang magkasama sa cafeteria the other night. Muli siyang natigilan. Kailan yon? Tuesday night. Muli ay natigilan siya. Yun ang araw na ipinagluto niya si Theo at na-late ito ng uwi dahil may emergency operation daw to. Why do you look worried, Lauren? You're not thinking that your husband is doing something behind your back, aren't you? Nakita ko lang silang makausap noon. That's all. Ani Carter. Sa halip na sumagot ay tipid na ngumiti lang siya sa pinsan bago nagpaalam dito. Nakaramdam siya ng panliliit nang maalala ang ex-girlfriend ni Theo. Maganda ito at sopistikada tulad niya. Subalit malaki ang lamang nito sa kanya dahil isa itong doktor at cardiologist pa. Bagay na bagay ito at si Theo. Hindi kaya umuwi siya sa Pilipinas at pumasok sa St. Mary dahil kay Theo? At bakit hindi man lang nabanggit ni Theo ang tungkol doon? Anya sa isip. Tila may tumusok sa puso niya sa laman ng isip. Ang masaklap, wala naman siyang karapatang magselos dahil sa papel lang ang kasal nila ni Theo at wala silang totoong relasyon. Palabas na siya ng ospital nang marinig niya ang boses ng asawa. Lauren baby, you're still here. Ani Theo. Nilingon niya ito na sa isang iglap ay nasa tabi na niya. Theo, akala ko may operation ka. Nag-assist lang ako and I'm done so we can go home. Mabuti at naabutan kita. Tahimik siyang nagpatianod patungo sa sasakyan nito. Pagpasok sa SUV ay bigla niyang naalala ang sinabi ng dating nobya nito. Teka, hinahanap ka rin kanina ni Doc Celine. I saw her on my way out. May didiscuss siya tungkol sa isang pasyente niya so we scheduled a meeting. Kinagat niya ang ibabang labi. Ex-girlfriend mo pala siya? Yeah, she is. We were together for a year. Nagulat ako nung nakita ko siya dito sa St. Mary. I planned to introduce you two pero nakilala mo na pala siya. Lumunok siya bago ngumiti. Ang ganda niya, Theo. And she's still in love with you. I mean, look at her. Sinundan ka pa niya dito sa St. Mary. Wait, what are you saying, Mrs.? Kunot ang noo at nabiglang gagad nito. Kung tatapusin mong kasunduan natin para makipagbalikan sa kanya, ayos lang, Theo. Lauren, baby. Celine and I broke up a long time ago. Magkaibigan na lang kami ngayon. At nagkataon lang na nandito siya sa St. Mary. Hindi siya umuwi dito para sundan ako. In fact, she's already engaged. Natigilan si Lauren kasabay ng muling pag-ahon ng pag-asa sa puso. Eh ikaw, hindi mo na ba siya mahal? Hinawakan nito ang kamay niya at sinalubong ang mga mata niya. I don't love her anymore. I never think of going back to her. How can I love another woman when I'm in love with my amazing wife? Napahinto siya sa narinig. What? You're in love with what? I'm in love with my wife. And who's my wife? Ikaw, Lauren. I'm in love with you. Ikaw ang mahal ko. Pero hindi ba sa papel lang ang kasal natin? I know. Kaya kita inalok ng kasal dahil mahal kita at gusto kong paibigin ka. Umaasa ako mahuhulog ulit ang loob mo sa akin. Tulad ng pagkahulog ng loob mo sa akin noon. 12 years ago, you were just a kid, Lauren. At parang kapatid lang ang turing ko sa'yo. Nung umalis ako, hindi ko sineryoso ang mga sinabi mo. Pero sa loob ng mahabang panahon, hindi ko nakalimutan ang mga yun. At pagbalik ko ng Pilipinas, nang makita kita ulit, bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko. Since then, my heart always goes haywire every time you're around. Hindi ko mapigilan ang pagwawala ng puso ko kapag kasama kita. Kaya inalok kita ng kasal. Ginawa kong dahilan ng ex-boyfriend mo at ang mga babaeng nagpapapansin sa akin. Para matali kita sa akin. Para makuha ko ang puso mo. Nalaglag ang luha ni Lauren sa pinagtapat ng asawa. I'm so happy, Theo. Kasi mahal pa rin kita. Mahal na mahal. Bata pa lang ako, gusto na kita. Akala ko naglaho ang matinding paghanga nararamdaman ko para sa'yo sa nakalipas na mga taon. Pero nung nakasama kita, bumalik ang lahat. At napagtanto ko na hindi na lang simpleng paghanga yun, kundi pagmamahal na. I've been in love with you since I was 16.
At pumayag ako magpakasal sa'yo dahil umaasa ako na mamahalin mo rin ako. Na kahit mas bata ako sa'yo, makita mo ako bilang isang babae na pwede mong mahalin. Na pwedeng maging may bahay mo at maging ina ng mga anak mo. I'm in love with you too, Lauren. I'm sorry for taking too long to love you back. Masuyong sambit nito kasabay ng pagpunas sa mga luha niya. Buong pagmamahal nang umiti siya sa asawa. Worth it ang paghihintay ko. Everything happens in the perfect timing, mister. And this is the right time for us. Binuksan nito ang glove compartment ng kotse at inilabas ang isang kahon na naglalaman ng engagement ring. Binili ko rin to kasabay ng wedding ring natin, Lauren. Plano kong ibigay sa'yo kapag nahulog na ang loob mo sa akin. 12 years ago, sinabi mo sa akin na kapag nagkita tayong muli, ligawan kita at pakasalan. I'm sorry pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na ligawan ka. Pero pangako, kahit kasal na tayo, araw-araw pa rin ako manliligaw sa'yo. Araw-araw kong ipaparamdam ang pagmamahal ko. So, will you marry me again, Lauren? I will, Theo. I will marry you. Walang pag-aalinlangang sagot niya sa asawa. Pagkatapos isuot sa daliri niya ang singsing ay nagsalo sila sa isang matamis na halik. 2 buwan nang nakalipas, naganap ang ikalawang kasal nila ni Theo. Sa pagkakataong yon, dinaluhan yon ng buong angkan nila. Umuwi ng Pilipinas sa mga magulang ni Theo. At pagkatapos ng kasal nila ay hindi na bumalik pa ng Amerika ang mga ito. 1 taon na ang pagsasama nilang mag-asawa nang ipinagkaloob sa kanila ni Theo ang kanilang unang anak. Naging masaya ang pagsasama nilang mag-asawa kasama ang kanilang 3 supling. Tama nga naman, everything happens at the right time. Kahit dumaan pa ang mahabang panahon, ang pag-ibig ay muling magbabalik at magaganap kahit gaano pa katagal ang paghihintay at dumaan. Gaya na lamang ng pag-ibig ni Lauren kay Doc Theo na hindi nawala kahit gaano pa katagal na sila'y nagkahiwalay. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.